Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ang video ng ating gagawin ngayon ng reaction video ay mula po kay Solidong Kaalaman. Ang title po nito, China planong hilahin ng BRP Teresa Magbanwa. Grabe. Sa Sabina Shoal. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Solidong Kaalaman, nasa description po ang link na kanyang video para makapag-subscribe kayo. And don't forget to subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. Let's do this. Barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa, usap-usapan ngayon sa China, kung saan ay inilarawan mula sa ilang website ng China ang plano ng China Coast Guard at PLA Navy, kabilang na ang Chinese Maritime Militia, na hilahin ang barko ng Pilipinas mula sa pananatili nito sa Sabina Shoal simula pa noong April taong kasalukuyan. Ayon kasi sa China, ay tila ginagaya nito ang estilo ng pagkakalagay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kung tutusin, wala silang pakialam kung mag-deploy man tayo ng kahit anong bang barko dyan sa teritoryo natin, sa EEZ natin. Sila tong trespassing at walang humpay na pangharas. No? May latest nga po, nagawa natin reaction video no August 25. Dire-diretso po at ang dami pong mga vessel ng China nang haras sa atin sa sa BPAR na ating vessel. Winater cannon at binangga-bangga na naman po ang ating barko ng Lecheng China to. Kung saan ang PCG vessel 9701 ay nananatili na sa Sabina Shoal habang sinusuplayan ito ng pagkain at materyales ng iba pang barko ng Pilipinas. Kaya naman nagpadala na umano ang China ng isang espesyal na tugboat na may kakayahang mag-tow sa dagat, at ito umano ang Nanhai GU 116 na nilagyan ng kumpletong mga pasilidad sa paghila, at ang power system na output power umano nito ay napakalakas. Gayunpaman ay tila napagtanto rin ng China na hindi nila basta na lang mahihila ang barko ng Pilipinas nang hindi sila magkakaproblema. Kaya't base sa kanilang pahayag ay nagpaplano sila kung papaano mahihila ng barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa. Well, pag ginawa niya ng China ay malaking usap yan ng illegal ang kanilang gagawin na yan kasi hindi po nila pag-aari ang ating barko dyan, ang Teresa Magbanwa. Wala silang karapatan, unang-una na sa EEZ natin yan, kaso nga hindi nila nire-respeto ang ating soberanya. Kaya ito po ay talagang sana gawa na ng paraan o ng matinding hakbang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po hindi po matigil-tigil ang pangharas sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. Dahil malinaw umano sa kanilang kaalaman na ang paglalagay ng tali sa barko ng Pilipinas ay maaaring mag-udyok sa mga tauhan nito na lumaban sa mga tauhan ng barko ng China. At malaki umano ang posibilidad na mayroong mga sandata sa loob ng barko ng Pilipinas, kung kaya't base sa kanilang pahayag ay kinakailangan nilang maging handa sa pagtugon sa mga banta at gumawa ng psikolohikal na pagpaplano sa pamamagitan ng unti-unting pananambang ng Chinese Maritime Militia sa paligid nito, habang nakasuporta ang PLA Navy, at sa pamamagitan lamang umano ng psychological warfare na ito ay maaari nang makalapit ang kanilang barko na hihila sa barkong ito palabas ng Sabina Shoal. Ang wish ko lang magbago ang istorya at talagang pumalag na ang Pilipinas. Wala na po kasing humpay at palala na po ng palala ang pangharas sa atin ng China. Real talk. Real talk po yan. Nakakagigil na po at hindi na po nakakatuwa. Huwag na po sana nating antayin na meron pang masawi sa party po natin, sa BPAR vessel po natin, at syempre po sa mga PCG. At nauubos na rin po ang ating barko kakabangga po ng China. Ang alam po talaga natin dyan ay napakaunti po ng mga barko natin at sila ay napakarami. Kung tayo po ay makipagbanggaan, mauubos po ang ating mga barkong i-deploy dyan sa West Philippine Sea. Sana magawa ng paraan na to ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagkakataong mahila umano nila ang barko ng Pilipinas sa sapat na distansya malayo sa Sabina, ay pananatilihin na nila ang mas mahigpit na pagbabantay sa lugar upang hindi na muli pang makabalik ang barko ng Pilipinas. Sa madaling salita, bagamat ito ay usap-usapan pa lang sa China, ay malinaw na ito talaga ang plano ng mga komunista
Kaya't kakailanganing maging handa ang Philippine Coast Tama, Guard sa planong ito ng China dahil malinaw naman na nasa atin ang lahat ng karapatan tama. upang protektahan ang ating barko mula sa China. Saka napakalaking insulto po kung hihilahin nila ang barko natin dyan sa ating teritoryo. Wag po sana mangyari yan kasi kahiya-hiya na nga po tayo sa nangyayari dito sa ating teritoryo dahil sa pangaharas ng China ay gaganyanin pa tayo. Sobra na po yan. Kaya yung lagi po natin mungkahi, Pangulong Bongbong Marcos, sana po pumayag na po kayo na magpasama tayo sa US kapag po may RORE mission tayo dyan sa West Philippine Sea. Nakita nyo naman po yung latest lang, no? August 25, grabe po, no? Ang dami pong mga barko ng China na winawater cannon po ang ating BPAR vessel. At binangga-bangga na naman po tayo. Kaya hindi na po makatao ang ginagawa nila. Kaya't marapat lang na ipakita ng ating Coast Guard na nakahanda silang pabagsakin ang sino mang magtatangkang hilahin o sampahan ang kanilang barko. Dahil kung magpapakita sila ng takot sa psychological warfare na ito ng China, ay tiyak na mahihila talaga nito ang barko nila. Kaya't hanggat maaga ay sana makarating ito sa National Maritime Council. Tama. Nang sa ganun ay makapagpasya na sila na isama na ang US sa pagpapatrolya sa Sabina. Yan po yung sinasabi ko, no? Lagi ko pong, lahat po ng reaction video ko yata, sinasabi ko yan, na magpasama na tayo sa US. Hindi po tayo titigilan ng China hanggat hindi po tayo sinasamahan ng US. Alam po natin kasi na kapag sinamahan tayo ng US, iiwas po talaga ang China sa pang-aano sa atin dyan, na paggawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. At wag po sana natin sayangin yung suporta ng US sa atin kasi sila na po yung nag-aabot ng tulong sa atin. Kusa, hindi po tayo ang humihingi ng tulong, sila po ang nagkukusang tulungan tayo. Sana po ipatupad na po yan nang matapos na po itong kahibangan na to ng China. Dahil kung patuloy nilang ire-reject ang iniaalok na tulong ng US, ay magigipit lang ng magigipit ang Philippine Coast Guard sa tagpong ito. Tama. Na maaaring humantong sa tuluyang pag-ukupa ng China sa bahaging ito ng ating teritoryo. Tingnan nyo parehas kami ng sentimiento ni Solidong Kaalaman. Parehas kami ng naobserbahan dito, no? Kasi nasasayang po talaga ang effort ng US sa pag-aabot nila ng tulong sa atin. Todo na po ang suporta ng US sa atin. Sana po tanggalin na po muna nila yung ego, no? Kung sino man po ang magbibigay ng go signal dito sa pangyayaring to dito sa atin sa West Philippine Sea. Tanggalin po yung ego, pati pride. Alam na alam po natin, real talk, hindi natin kaya ang China kung tayo lang. Magpasama na po tayo sa US. Yan na po ang, kumbaga, masasabing last resort para makapaglayag tayo ng malaya dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Bukod pa riyan dahil sa patuloy na pagtanggi ng Pilipinas sa iniaalok na tulong ng US sa pagsama sa resupply mission ng bansa, ay maaaring humantong ito sa isang pagkakataon na muling mawalan ng tiwala ang US sa mga Pilipino. At kapag nangyari ito, ay tiyak na mas nanaisin na lang ng US na makipagmabutihan sa China. Isipin nyo tamo, parehas nga kami talaga ng wavelength nito ni Solidong Kaalaman. Lagi kong sinasabi, di ba? Huwag natin sayangin. Kasi baka mamaya dumating ang araw kung kailangan na natin ng tulong ng US, ay ayaw na nila tayong tulungan. Kasi ito, kusang loob sila na nagbibigay ng tulong sa atin. Hindi tayo nangihingi ng tulong. Hindi tayo yung magre-reach out sa kanila. Kailangan pa bang tayo sa bandang huli yung magre-reach out para humingi ng tulong sa kanila? Baka sabihin pa nila, binibigyan na nga namin kayo ng suporta. Tinutulungan na namin kayo. Ayaw niyong tanggapin Ang tindi ng ego nyo sa kanang pride O ngayon, iingi kayong tulong sa amin. Wala na, sawa na kami, ayaw na namin. Huwag na sanang umabot sa ganun. Kasi ito na nga po, kusang loob na silang nagbibigay ng tulong. Ano pa bang dapat natin gawin dyan? Tanggapin natin kasi sa ikabubuti rin yan ng ating mga PCG at mga BPAR vessel, lahat po ng mga kasundaluhan natin na naglalagyan sa West Philippine Sea, para po wala na pong masaktan, wala na pong masira ng mga barko o eroplano man. Grabe na po lahat na po no, sa himpapawid at sa dagat na po ang pangaharas ng China. Sana po pagbigyan na po nila ang mungkahi ng US sa samahan tayo dyan sa West Philippine Sea. At hayaang magsisi ang Pilipinas sa pagtanggi nito sa iniaalok na tulong ng Amerika. Kaya't sana naman ay gumawa na ng aksyon ang konsehong ito na siyang may kapangyarihan sa huling pagpapasya para sa mga hakbang sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Dahil gaano man katapang ang mga Pilipino, kung wala naman tayong sapat na kagamitan laban sa mga Chino,
ay mauubos lang ang ating mga barko. Kaya't huwag na sanang magmalaki pa ang konsehong ito at tanggapin na ang paulit-ulit na iniaalok na tulong ng mga Amerikano. Sa pagkakataong ito kasi na mas... Kasi, di ba, ayun na nga eh. Pinondohan na tayo, pinahiram na tayo ng ganong kalaking pera, pati yung ating yung mga armas natin, pati pa yung training ng ating mga kasundalo. Ano pa ba? Ano pa bang hahanapin natin? Ganyan magtumulong sa atin ng US. Pusang loob. Hindi tayo yung humihingi ng tulong. Isipin nyo yun. Eh paano nga kung talagang nagkagipitan at ayaw na tayo tulungan ng China, ay ng US. Isipin nyo yun. Diba? Saan tayo pupulutin? Pag naubos lahat ng ating mga vessel na yan, wala na tayong pwedeng maglayag dyan sa West Philippine Sea para magbantay dyan sa teritoryo natin. Wala na, masasakop na talaga yung mga teritoryo na yan natin ng China. Real talk lang po yan. Kaya sana po gumising po kayo, ilunukin nyo na po yung pride nyo, pati po yung ego nyo. Wala po mangyayari kung hindi nyo tatanggapin ang alok na yan ng US kasi tayo po ang nangangailangan ng tulong dito. Real talk, hindi natin kailangan ng pride. Kasi po ay tayo po ay masasakop talaga ng China kung tayo lang. Real talk, kailangan natin ng tulong ng US. Tumitindi ang agresyon ng China ay magiging makatarungan na ang pagsama ng US sa resupply mission ng bansa sa pagpapahayag ng layuning nais nitong matiyak ang kapayapaan sa rehiyon. Sa paraang ito ay walang magiging dahilan ng China para pumalag sa gagawing resupply mission ng Pilipinas at Amerika at kung ipipilit ng China na manatiling agresibo habang kasama natin ang mga barko ng Amerikano ay maaari itong maging daan sa direktang komprontasyon sa pagitan ng US at China. Mangingilag ang China dyan, alam nila kung gaano kalakas ang US. Hindi talaga papalag ang China dyan, real talk. Nakita nyo naman na, di ba, nung magkaroon ng tayo ng exercise dyan, di ba, yung quad, di ba, hindi sila lumapit man lang. Isipin nyo yan. Ganun kasi ang knowledge, di ba? Ganun ang pagkakaalam talaga ng China dyan. Hindi sila papalag sa US. Alam nila ang kahihinatnan. Malakas ang US. Kaya, paulit-ulit na po tayo pero magpasama na tayo sa US. Na posibleng mag-trigger sa lahat ng base militar ng US sa buong mundo na tiyak ay hindi na naising mangyari ng komunistang partido. Kaya't mas may posibilidad na hanggang radio challenge lang ito kapag nariyan ang presensya ng mga Amerikano. Kaysa patuloy magmalaki ang Pilipinas na hindi pa kailangan ng tulong ng Amerika, gayong alam naman nating mapapahamak lang ng walang kalaban-laban ang ating mga frontliners sa dami ng barko ng China. At sa tinagal-tagal at dinami-dami ng agresyon ng China na naipakita na natin sa buong mundo, ay tiyak na sapat na ito para malagay ng gusto sa alanganin ang China kung patuloy silang lilikha ng gulo. Isipin nyo lahat po kami vlogger, pansinin nyo, kaya si Solidong Kaalaman, lahat po kami na nagbablog po tungkol dito sa nangyayari po sa atin sa West Philippine Sea. Lahat po kami alam po talaga yung nangyayari. At pare-pares kami ng sentimento na magpasama na tayo sa US. Kasi wala po talagang kahinatnan kung tayo lang. Walang kahinatnan, mahihirapan lang tayo. Kawawa tayo sa paningin ng lalo nating mga ordinary mamamayan. Yung moral po natin pababa ng pababa eh. Nanggagalaiti lang tayo ng nanggagalaiti sa China. Pero wala tayong magawa kasi nga kulang tayo sa kapasidad para pumalag sa China kung tayo lang. At alam na alam natin yan na sabihin natin pumalag tayo, no? Hindi basta-basta masisindak ang China kasi Pilipinas lang tayo, maliit na bansa tayo. Alam nila na onti lang mga vessel natin, onti lang mga gamit natin, hindi sila basta-basta maaalog pag tayo lang. Real talk po yan, wag na po tayong mag-sugarcoat, wala pong ganun dito sa channel na to. Kung ano po ang totoo, sabihin natin. Hindi natin kaya ang China kung tayo lang. Real talk, magpasama na tayo sa US para tumigil na yung China sa pangharas natin dyan sa West Philippine Sea. Yun lang po ang totoong paraan para matigil na po ang kalokohan ng China. Kaya't kailangan na nating isama ang US sa mga misyon sa ating mga teritoryo nang sa ganon ay mag-level up naman ang transparencyang ginagawa ng ating gobyerno. Kung puro transparensiya lamang kasi ang gagawin ng ating gobyerno, ay mauubos lang ang ating mga barko. Kaya't mas makabubuting ang susunod na hakbang ng ating gobyerno ay kasama na ang mga Amerikano. Sa paraang ito ay mapagtatanto ng China na habang mas tumitindi ang agresyon nila, ay mas titindi rin ang balik nito sa kanila. Siguro yung US napapakamot na lang ng ulo. Bakit kaya itong Pilipinas?
Alam naman nila sa sarili nila na hindi nila kaya. So, gusto na nga natin silang tulungan, no? Binubuhusan nila na tayo sila ng tulong. Pero ba't ayaw nila tanggapin? Kumbaga siguro na mapakama sila ng ulo talagang ang kulit nitong bansang to eh, no? Parang ganun eh. Kumbaga nakikita na nila eh, lagi na nga silang naharas, naputulan na ng daliri, nasira yung mga inflatable nila, lahat na eh. Winater cannon sila. Bakit ayaw din tanggapin yung tulong natin? Parang ganun siguro. Paano na lang kung magsawa talaga yung US bilang pag humingi tayong tulong? Ah hindi, ayaw nyo eh. Pakipot pa kayo eh. Dati gusto na namin kayong tulungan, ayaw nyo tanggapin. Ngayon hihingi kayo ng tulong sa amin. Diba? Paano na lang kung ganun? Wala na tayong ibang matatakbuhan. Kawawa tayo. Baka maging probinsya na tayo talaga ng China niyan. Diba? Hindi naman sa diba? Alam ko na matalino ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko yan dahil ibang level po yung wavelength ng pag-uutak ng Pangulo natin. Lahat po ng mga ginagawa niya ay talaga pong magandang kinahihinatnan. Maraming bansa po, halos lahat nga po ng bansa sa buong mundo ay nakasuporta na po sa atin. Kasi po matikas at talaga pong masasabi natin na effective ang pagiging Pangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito lang po talaga. Isipin nyo, no? Sana ay mapagdesisyonan po nila yan kung sino man po ang kailangan magbigay ng go signal na samahan na tayo ng US. Kasi kitang-kita naman po talaga natin kahit po tayo mga ordinaryong mamamayan, nakikita po natin ang sitwasyon. No, lahat po kami mga vlogger, tinan nyo pare-parehas ang sentimiento. Kaya sana po talaga balang araw ay makita na lang po natin na kasama na po natin sa pagro-remission ang US dyan po sa West Philippine Sea. At hindi naman porket isasama natin ang US ay nangangahulugan ng tayo ay makikipagyera dahil malinaw naman na hindi papalag ang China sa Amerika. Kaya't kahit isang barko lang ng Pilipinas sa Sabina ay nag-aalangan pa rin sila. At kahit binangga ng ating Coast Guard ang kanilang barko, ay ninais rin nilang matapos agad ang tensyong ito. Isang indikasyon na kung talagang nais nila ng giyera, ang tagpong ito ay maaaring na nilang tuluyang wasakin ang ating mga barko noong kasagsagan ng banggaan ito. Pero hindi nila ginawa dahil ang katunayan ay ayaw nila ng gulo dahil sa dami ng kakampi ng mga Pilipino. Kaya't dinadaan lamang nila sa psychological warfare ang labanang ito at hindi rin nila hinahayaang tuluyang mag-escalate ang gulo. Kumbaga siguro para sa akin, no, hindi pa naman siguro ganoon ka krong-krong si Xi Jinping, no? Para mag-isip na mag-declare ng gera kasi alam niya pong marami tayong kakaping bansang malalakas, particularly ang US. Hindi po siya ganoon ka alam niya po yan kung anong kahinatnan nila. Kaya't paano pa kaya kung kasama na natin sa misyon ng mga Amerikano? May magagawa pa nga kaya ang mga ito? Kaya't para sa konsehong ito ay sana gumawa na sila ng aksyon na maisama sa ating misyon ng mga Amerikano. Ayun, no? Lucas Bersamin, Executive Secretary, Chairperson. Mr. Lucas Bersamin, sana po ay i-accept nyo na po ang tulong na inihahain sa atin ng US, sasamahan tayo, no? Nandiyan din po si Secretary Gilbert Teodoro Jr., no? Lahat po kayo, sana po makinig po kayo at talaga po nakikita nyo naman po lahat ng nangyayari. Hirap na po ang ating mga PCG at ang BPAR vessel po natin. Lahat po ng mga kasundaluhan natin dyan na lumalayag. Lagi pong nabubuli at wala na po talagang kalayaan po sa ating teritoryo. Ibang level na ang pangaharas sa atin ng China. Dahil kung magtatagumpay ang China sa panghihila ng ating barko sa Sabina, ay magmimistulan na itong Scarborough Shoal na tuluyang inukapanahon ng China dahil sa kawalan ng ating presensya. Kaya't mas mainam na hanggat mas maaga ay ipahayag na ng ating gobyerno na kailangan na nating isali sa ating mga misyon ng mga Amerikano sa layuning mapigilan ang agresyon ng China dahil sa labis na agresyon nito sa ating mga isla at kasabay nito ay kailangan nating ipabatid sa China na nakahanda ang Pilipinas sa anumang susunod na agresyon na gagawin nila. Sa ganitong paraan kasama ang US ay maaaring mapagtanto ng China na nakahanda na talaga ang Pilipinas kasama ang US. Kasi hindi talaga natin nabibigyan ng matinding sample ng China eh. Nakikita nila na ay wala itong Pilipinas, hindi papalag ito. Sige, ganyanin natin ang ganyanin. Isipin nyo itong nakaraan lang, itong mismong araw na to, August 25. Ang daming vessel nila na winawater cannon yung BPAR vessel natin. Isipin nyo yun. Tapos binangga-bangga na naman tayo. Hindi tayo tinitigilan. Isipin nyo yun, ganun katindi ang kanilang pangaharas sa atin. Sana po gising na po, no? Gumising po tayo.
Huwag na po nating ilagay pa sa anumang kapahamakan ng ating mga kasundaluhan o mga scientists na nandiyan dyan, no? Lalo po sa BIPAR vessel natin, yung mga karamihan po dyan ng mga researcher po natin, no? Pero hindi po mga lulan dyan ng mga reporter din po natin sa Pilipinas. Nako-cover po nila yan yung mga nangyayari po sa West Philippine Sea at mismo sila nakakaranas din po ng pangaharas ng China. Kaya wag na po natin antayin na may magbuwis pa po ng buhay para dun lang na po natin maisip na kailangan na po natin ang tulong ng US. Wag po sana ganun. Nagumanti sa agresyon nila, kaya't hindi malabong mapapaisip ang China kung patuloy pa silang mangaharas sa ating mga isla, kung alam nilang maaari itong mauwi sa direktang komprontasyon ng China at Pilipinas kasama ang Amerika. Kaya lang po ate pong nagawa ng reaction video, napaka-solid na video nito ni Solidong Kaalaman. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link na kanyang video para makapag-subscribe kayo. At huwag nyo rin sanang kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood po nating video ni Solidong Kaalaman. Mag-iingat po kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.